Dahil wala akong dalang compass ngayon, so cellphone compass apps yung ginamit ko, kaya hindi ko na ipakita sa inyo kung paano kinuha ito ng degree sa compass. Basta ito lang yung may sabi ko sa inyo ulit. Ito yung dalawang object na kahoy na palatandaan natin na old tree, at dito ginaya natin dito. Hello po mga boss idol, welcome sa ating pagbabalik sa treasure demo tutorial. Itong klaseng demo tutorial ang gagawin natin ngayon mga boss idol. So kung makita nyo itong mga dot na to, ito yung kukunan natin ng measurement through actual area. So kung paano siya malaman, ipapakita kung saan yung tunay na prospect deposit. So ang halimbawa is ito yung dalawang deposit na nag-iba sa lahat. So may ginawa akong sketch dito, kagaya sa mga nakikita ko ninyo sa una kong mga video. So ito yung south na parte dito, ito yung north. Dito yung ilagay natin, lagyan natin na measure dito is 1 degree. 1 degree north. Yung dalawang object marker. So dalawang kahoy ito na matatanda. Sample lang ito mga boss idol ha. At ito is nag-i-giwit ko na. Ngayon para makita mo yung isang deposito at saka dito sa ikalawa, ganun lang din yung gagawin mo dito. Kailangan galing dito, kunan mo siya ng measurement at saka dito. Ganun siya. So dito kukunan natin ang degree sa compass at saka dito pati dito. Ganun. Para nag-equal siya kibaling ganito. Tsaka mo na siya ma-measure yung dito kung gaano siya kalayo bawat isa nito. Kasi kung ano yung naka-position dito sa pattern ng mga dot na to sa pinaglagyan, ganun din yung makikita mo to actual. So ganito siya mga boss idol. Lagyan muna natin to ng degree sa compass. So ito na yung nakuha kong measure mga boss idol. Dahil wala akong dalang compass ngayon, so cellphone compass apps yung ginamit ko, kaya hindi ko na ipakita sa inyo kung paano kinuha ito ng degree sa compass. Basta ito lang yung may sabi ko sa inyo ulit. Ito yung dalawang object na kahoy na palatandaan natin na old tree, at dito ginaya natin dito. So paano nakuha ko no siya ng paano ko nakunan ito ng degree sa compass? So, ito yung ginawa ko. Dahil ito yung north o south na alignment, dito ako tatayo una sa unang palatandaan na kahoy dito sa bandang south. So ngayon dito ako tatayo, or dito ko ako nagsimula, kinuhan ko ng degree to compass itong isang dot na to. Ito siya. Kaya ang nakuha kong measurement dito is yung 228 degree southwest. Ito siya. Dito ka, haharap ka dito sa southwest 228 degree. At para matukoy mo yung sentro talaga, tunay na sentro nito, pupunta ka dito sa isang object na to sa bandang north, at dito ka tatayo ulit to actual, at iharap mo to dito kung ano yung measurement na kinopya mo dun dito sa bato na inisulat mo dito. Ganun lang din yung gagawin mo to actual. Punta ka dito sa totoong kahoy at iharap mo dito yung 203 degree southwest na nagmi-measure kagaya nito. Kailangan 203. Kung mayroon mang sobrang 5, 4 o 200 sirado, so andito ka pa rin sa sentro kasi malawak ito. Pinaka sentro yung kinuha mo na measure. So ganun siya. Ganun lang din yung paliwanag dito sa isa mga boss idol. Dito ka din ulit babalik sa isang object na sinasabi ko at iharap ka doon sa isang dot na dito na prospect na deposito. Mayroon siyang measurement na 280 degree pointing to west. Kasi itong bato na to ngayon na sinasabi ko, dito tayo sa parting south. Kung dito tayo natatayo sa likod natin, natural is ito yung parte sa east. Kaya ngayon naging west ito mga boss idol. Kaya west 280 degree. At para makuha mo din ulit yung sentro, same lang din yung paliwanag ko dito. Punta ka rin dito ulit sa parte na to, sa ikalawang object sa parting north. Ngayon dito ka nakaharap sa isang object na gagayahin mo din sa kinuha mong measure o sukat doon sa bato, dito sa bato. Ganun na din yung gagawin mo. Kailangan dito ka tatayo. Ngayon nakaharap ka na sa southwest
measure mo yung 240 degree para mag-eke siya dito. Dito ka kanina tumayo para mag-eke siya, harap pa yung 280 degree kasi di mo alam kung gaano siya kadistansya yung isang prospect. Kaya sa umpisa mo pag sukat dito 280 degree lang yung tansya mo, kailangan tandaan mo yung straight niya, yung tuwid, yung line niya. Tandaan mo yung line. So pag may ma-measure ka na, kailangan hanggang dito tatandaan mo, at saka pag proceed mo dito sa ikalawang object na kahoy at kinopya mo yung 240 degree same sa kinuha mo ng measurement doon to actual 240 degree, dito mo malalaman na kung saan banda, kung anong distansya ang isang deposito na makita mo dito. Ganun lang din dito ang paliwanag, at doon mo malalaman kung ano distansya bawat isa yung deposito na to. So para malaman nyo, maintindihan, so gamit yung aerial alibangbang craft na ito mga boss idol. So ito yung gagawin ko. Kung makita mo ito dito sa gilid, itong mahogany nito, bata pa itong mahogany, pero sample demo tutorial yung gagawin natin. Kaya ito yung pagsisilbing halimbawa dito mga boss. Ito yung mahogany na isa, at kita mo yung bitanag, yun ang bitanag na is totoong matanda na yun. Yung bitanag na yan, kita mo bitanag na yan, yan yung tunay na bitanag is man-made. At ito yung bago lang, sample lang to na demo mga boss idol, pero legit at totoo talaga. At ito siya nasisilbing sinasabi ko na yung mahogany, ito yung mahogany tree, ito yung bitanag tree nga matanda, bitanag tree na sa north. So ito na parte ang isang kahoy sa object sa south, andun sa north yung isang kahoy, ayun yung isang kahoy sa north. So di mo malalaman kung anong distansya kung di mo susukatin, pero ang importante kung anong nakita mo dito sa stone map, kailangan alignment siya sa south to north, at saka dun sa actual na ibabase mo, kailangan south to north din yung mga kahoy na yun. Di pwedeng may nakita ka ditong south to north na dalawang dot nag-align south to north, kung ibase mo din dito naging south to west siya, di pwede. Kailangan south to north din yung mga kahoy. So papakita ko gamit yung aerial footage mga boss idol, para ganito siya mabasa, para ma-final natin at maintindihan nyo kung paano ko binabasa, at para mabilis siyang maintindihan, at paano naging accurate ang lahat, para di kayo mailigaw sa mga binabasa ninyo, para hindi kayo mailigaw, mailpalayo. So ganito siya. So yan na po mga boss idol, sana nakuha niyo yung gusto kong ipahiwatig sa inyo, para malaman niyo at maintindihan kung paano talaga siya basahin ng sakto. So hanggang dito na lang po sa ngayon, sana kita-kita tayo sa susunod na video sa ganitong content din. Maraming salamat.